Sir. Pare. Bernabe, si Angel. Sir, kinuha ni Hipolito at ni Cordero. Abay, saan dinala? Sa katayan, sir. Matapang ka talaga. Ayaw mo humingi ng awa, ha? Papatay man niyo ako. Pero hindi niyo pa rin maririnig sa bibig ko ang iniisip niyo. Tayin ka na namin ngayon. Anghel na di... Sarento! Major. Magandang gabi, Major. Kinakatay niyo, ah. Matalim ng tahid yan. Sayang naman kung pupulutanin niyo lang. Pero kung talaga maiinit na yung mga... Kayong dalawa na ang lilitsunin ko. Tatahol kayo kung titira kayo ng alaga ko, ha? Ipagamot niyo to! Hindi mo ba pwedeng i-assign sa ibang duty mong yan? Huwag kang mag-alala. Panghuling duty ko na to. Siya nga pala, sabihin mo sa anak mo na magdi-dinner tayo mamayang gabi. O sige, alis na ako ha. Yung gamot ha, huwag mong kalimutan. Huwag ka mag-alala. Mano po, Tay? Nay? Tay, naka-uniforme kayo ah. Duty pa ho kayo? Ni-request kasi ni Congressman Bautista kay General na escortan ko raw isa sa mga witness niya. Tay, kung gusto nyo samahan ko kayo. Huwag na, magpahinga ka na lang. Siya nga pala, dinner time mamaya sa labas ha, kasama mami mo. Sige po. Sige. Tay, ingat po kayo ah. Positive ang subject. Plate number. NPM 678. 10-4. Sa dami ng mga ebidensyang hawak ko laban sa kanya, sigurado ako makukulong si Gobernador Lazaro. Kapag natuloy ang expose mong yan, Congressman, natitiyak ko, mamimiligro ang buhay mo. Magre-retiro ka naman. Di kukunin kitang personal security ko. Aba, oo, sige! Ba't kuminto? Sir, meron pong nakaharang sa kalye. Ikaw ang pinaka-ng babaeng nakita ko. Anong hinahabol mo sa patay gutom na yun? Ang lalaking yun ay nabubuhay na squatter at mamamatay na squatter. Paano kanya pakakainin? At kumampi ka sa kanya kaysa sa mga kapatid mo? Walang ibang kasalanan si Jess, kundi naging mahirap siya. Pero mas gugustuhin ko pa maging mahirap kaysa mabuhay dito. Na magpera nga. Pero ang gulo-gulo naman. Ha? Muntik na kayong mamatay ng dahil sa'yo ah! Pati buhay mo! Namiligro! Sana nga... Sana nang... Mas gugustuhin ko pa
Ang dami-daming nainggit sa iyong pagiging kaisa-isang babaeng anak ng Salvosa. Tapos, itatapon mo lang sa isang batang riles? Isang amoy lupa? Hindi ako maligaya na naging isang salvosa. Kumpara sa inyo, napakalaking karangalan na maging isang salvosa. Sa akin, hindi! Psychiatrist nga talaga kailangan mo. Kapag hindi ka tumigil, ipakukulong ko ang batang release na yan. Lahat ng mga kasama nila, ang lalaking yan, ipapapatay ko sila! Sige, Dad! Gawin mo ang gusto mo! Tutal, para sa'yo, lahat ng mga tao para mga manok lang. Pero oras na gawin mo yan, ako mismo, pupunta ako sa mga authorities at ipagtatapat ko ang lahat ng mga bulok ng mga salvosa. Kapag ginawa mo yan, you'll be sorry then! Well, I'm sorry now! Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Hihintayin pa ba natin maubos tayo lahat? Ngayon mo pa sasabihin sa akin yan? Kung nakinig lahat kayo sa akin, hindi mangyayari to. Baka nakakalimutan mo na si Kuya Ramon mismo nagsabi na maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Hindi sa lahat ng bagay. Jess, sa paghihintay dyan nawawalan ng pagkakataon. Gusto mo sabihin kay Kuya Ramon yan? Sige, sabihin mo. Para bang siya pa sinisisi mo sa mga nangyayari, ah? Jess, hindi si Kuya Ramon. Tayong lahat! Lahat ng taong tumahimik at pumayag sa mga kawalang yan ng mga salbosa. Magaganda naman lahat ng sinasabi niyo, eh. Pero kung lumaban tayo noon pa lang, siguro hindi lang si Kuya Ramon nakalibing dyan. Hoy, tumigil nga kayo. Bigyan nyo ang kahiyan si Kuya Ramon. Dito pa kay sarap niya nagtalo. Para kay Kuya Ramon, ubusin natin lahat ng mga salbosa. Dapat wag natin kalimutan ang parating niya sinasabi na kailangan gamitin ng utak bago ang kapasukan. Kailangan natin magplano. Dahil pagdating sa kayupan, hindi magpapatalo ang mga salbosa. Siguro naman din, Adyado. May mga armas na tayo. Ano pa bang hinihintay natin? Kumilos na tayo ngayon. Ubusin na natin ang mga salbosa yan. Utakan natin sila. Planuhin nating maigi kung paano natin gagamitin ang mga armas na yan. Teka, inulit mo lang mga sinabi namin eh. Sinabi na yung lahat eh. Ano pang sasabihin ko?